Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshis. Kamusta na po kayo? Nito ulit ako si Chari para mo another reading. And this is for the sign of Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Capi at yung mga bago po nating mga viewers. Tignan po natin ngayon kung ano yung makikita po nating energy o message para sa'yo, Capricorn. At yung nag-flip is jealousy. Okay? I'm very jealous. I can barely stand it. Ito yung mga seloso po nating mga Capricorn. Okay? Alam mo yung pagsiselos kasi natin, sa aking sariling opinion, okay, Capi, don't get mad at me, but it is a sign of insecurities. No? Hindi ka secure sa sarili mo kung bakit ka nagsiselos. Of course, there's always an exception. Now, unless may nakita ka na physically na may ginagawa ng mali talaga yung person mo sa'yo. Kung gaba parang harap-harapan, alam mo nakikipag-flirt na sa iba. Dapat lang talagang medyo umiral na yung pagiging siloso mo kasi ang tanong dyan is, handa ka bang mawala ito sa'yo o handa mo ipaglaban para ma-retain mo siya? Yun. Kasi minsan yung jealousy kasi depende sa sitwasyon, but in general, the way I see it, it's a sign of insecurities, no? Na insecure ka kasi nga syempre kung nakita mo na yung person mo, no, sabihin natin nasa isang gimmickang ka o party or event, whatever, nakita mo yung person mo, kasama mo siya as a date, and then nakita mo na merong kausap dun sa isang corner o sa isang space na o isang upuan na medyo nagiging very close yung kausap niya, kayo, siya at saka yung person. Nag-play yung isip mo tuloy na ano na kayang ginagawa nito? Bakit ito nakikipag sweetan dito sa person na to? Yun yung nangyayari kasi because your mind is sort of parang nagkakaroon na ng hinala. Of course, the fact na hope yung gut mo, yung kinukutubang ka ba? Ganon. May kutub ka na may ginagawa itong hindi mabuti. Yun. Kung ba parang kaya na ano ka na ilalabas mo yung pagsiselos. Kahit sabihin natin na minsan hindi naman talaga intention ng person mo na ganon, kung ano yung naiisip mo, but somehow you felt na parang baka mawala yung person ko sa akin kung pababayaan ko lang na magganon siya. Maybe the thing is, hindi naman masama magselos, but I guess you have to let the person know kung gaano kang kaseloso, yung degree of jealousy that you have within you. Kasi lahat tayo yan. I think we all have also these characteristics. No? Somehow, meron tayo niyan na medyo may feeling tayo ng inggit. Even with our friends or with our siblings, with the family, anybody na we have a relationship with.
But sometimes, nawawala yun because we know how to temper it, no? Napapababa natin yun o naalis natin sa ating sistema na huwag mainggit. Siguro kasi baka nasabi sa atin ng ating mga magulang nung maliit pa tayo na huwag kang inggitera o huwag kang inggitero. Gawin mo yung sarili mo. No? Pakita mo na meron kang sariling kakayanan, meron kang qualities na magaling na ikaw lang at hindi katulad nung kinainggitan mo. Something like that. But what I'm saying is, this depends on the situation. Okay? So, tingnan natin kung ano yung lalabas sa tarot. May nag-flip. It's the 4 of coins. The 5 of swords. The Ace of Pentacles. The King of Pentacles. And the World. Bottom niya is the 9 of Wands. Okay, copy? So, ano yung nangyayari nung nakaraan? Or something that you wanted to forget about, no? Sabihin natin kung medyo hindi ka aya-aya tong experience na to, gusto mo talagang kalimutan kasi nakaraan na naman So, ikaw at saka yung person mo, I think, medyo you have this feeling of, I want to hold on to you tightly. Very tight. Yung sabihin, talagang, kung gaba sa gwardyado. Diba? Kita mo naman, hawak-hawak na talaga yung, tinapakan niya na yung 2 coins, yakap pa niya yung isa nga nasa ulo Kung gaba parang, hindi, kahit yung nasa ulo po, protektahan ko to. Ibig sabihin, you will do everything to make sure na hindi mawala ito sa'yo. That's basically the simple explanation of this energy. Na hindi mawala sa'yo. Okay? Kasi, mahalaga to sa'yo May value, kung ba? Pinapakita mo na may halaga itong person na ito sa'yo. Kaya, you don't want to lose this person. Okay? Now, ano ba yung problema? Siguro, nakikita ko kasi dito, Capricorn, maybe one of your challenges, sa past, is yung frequent na miscommunication or frequent na pag-aaway o misunderstanding to a point na pakiramdam mo, di ba sabi ko sa'yo, ako yung tama, ganyan. This is the energy of saying or feeling na ako yung nanalo Ako yung panalo dito sa laban na to. Kasi kung titignan mo, umalis yung yung kaaway niya, no? In other words, nag-retreat. Parang nag-give up na. Sige, sa'yo na yung mga armas ko. Ayoko na makipag-away sa'yo. Bahala ka. Iwan na lang kita. Diyan ka na. Alis na ako. Kaya ikaw, pakiramdam mo, panalo kasi nasa lahat ng armas. No? Which is iniwan nila. Yun yung energy nito. So, anong nakikita ko doon? Nakikita ko doon, this could be a problem. Kasi, kung ang feeling mo, either you copy or yung person mo, take it as it resonates, na gusto mo sabihin na, ako lang, di ba tama ako? Yung tipong, ako tama, ikaw mali. Yung ganon. Yung parang hindi mo matanggap na may pagkakamali ka din. Parang all the time, mali ka, pero sasabihin pa rin siya yung may mali. Parang ganun yung dating And that could be a problem. Or it could be a challenge, no? Kasi, syempre, kung sabi ko nga, kung love mo talaga yung tao, you try your best to understand kung bakit siya ganun,
yung behavior niya, yung kanyang mindset. Kasi mahal mo, di ba? Iintindihin mo. Pero minsan, parang sobra na eh. Hindi mo rin mag-gets na, bakit ka ba ganyan? Ba't ganyan ang ugali mo? Yung bakit mo na nasasabi na ako may mali eh, ikaw naman talaga, ba't hindi mo matanggap? Yung mga ganon scenario. Okay? Now, ano yung action na dapat nating gawin para mabago naman to? Kailangan mo yun ng new beginning. Bagong pag-uumpisa. In other words, you need to talk about this, discuss about this, kung ano man yung any differences about it, di ba? Alamin natin, sabihin natin, ipakita natin, ipaalam natin, isulat natin kung di mo kaya sabihin verbally. Basta the point is, get your comments or opinion through your person. Okay? Para magkaroon ng panibagong pag-uumpisa. Of course, ang intention mo, again, Kaki, this is you. The King of Pentacles. The King of Pentacles is somebody who is stable and secure. No? Determined, practical. So, ang intention mo is maging ganito. Sigurado. Hindi maging yung alam mo yung selos-selos lang. Hindi ka ganon. O yung person mo, again, take it as it resonates. Kasi this King of Pentacles is dealing with either Taurus, Virgo, or Capricorn, di ba? Or may energy ka nito, or meron ka nito sa iyong chart. So, yung idea na yun na hindi ako basta-basta magsiselos kasi I have to think logically kung ano yung nangyayari. See what is really happening. Hindi yung emotions lang. This is more of thinking. No? Yung pag-iisip ang pinapatakbo. Kaya dapat, di ba, para hindi nga magselos ng matindi. Kung nakikita mo kasi nagiging problema yung jealousy part na to, then you have to embrace yung characteristics nito King of Pentacles. Okay? If you do that, no, pag nagawa mo yan, there will be an ending of all of this negativity, jealousy, and there will be a new beginning. Ito yun, di ba? Sabi ko, a new beginning. Panibagong pag-uumpisa. Because this is a cycle, no? Kung andito ka na sa ending, papanik ko ito para mag-umpisa muli ng panibagong umpisa. Start all over again. Kung gabati po. On a clean slate. Parang ganun ang dating. Burahin natin lahat ng dati na yan. Delete na, i-delete na yan. And start a new file. Bagong file tayo. Okay? So, ganun yung dating niya. Bakit natin gusto yun? Kasi pabigat na eh. Pabigat na tong pakiramdam na to ng pagiging seloso o selosa. Lalo na kung sobra. Alam mo yung ultimong kahit na kunting galaw lang eh. Nagsususpecha ka na, nagsiselos ka na, may makausap lang yung tao, meron lang ka-text na iba na hindi mo kilala, medyo nagsususpecha ka na. Hindi maganda yung feeling na yun. Lalo na syempre, dun sa tao na pinagseselosan mo. Kasi, anong ibig sabihin? Wala kang tiwala. You don't trust the person. Walang trust. In other words, may trust issue ka. Eh, ano ba yung umpisa ng relationship natin? Diba? Love and trust. Pag wala ang trust, paano masasabing love? Diba? Paano masasabing love? Wala kang tiwala eh.
Hindi mo mahal yung tao. Diba? Aminin. Baby, ang mahal mo, sobrang mahal mo yung sarili mo. Kasi nga insecure ka eh. Insecure ka mawala ito. Yun yung kaya nga nasabi ko yung insecurities na hindi yan mabuti. You have to be confident. You have to know exactly na mahal ako ng tao. Mahal ako ng person ko. May tiwala ako sa kanya. Hindi niya ako lalokohin. But of course, I'm talking in general. Okay? So, depende po sa sitwasyon. There are times, of course, I would admit meron talagang ginagawang mali yung person mo. To a point na nagkaroon na siya ng ibang affair. Okay? So, talagang that is a different story. But what I'm saying is just in general, magtiwala tayo. Okay? So, ano ba yung i-clear natin? Let us clear. Bakit andito yung Five of Swords? We have the Death, the Six of Cups, and the Seven of Cups. Yung pakiwari mo, di ba, nasabi ko na parang ako naman ang tagumpay, ako nanalo, o tama. It has to end, no? The Death card, again, is an ending. It has to end. Itong feeling of nostalgia, of going back, kung nangyari na ito sa'yo before, sabihin natin yung tipong yung person mo na may nagawa noon. And somehow, sabihin natin na tapos na yun. No, naka-move on na. Pero ang nangyayari, binabalik-balikan mo pa eh. Yung nangyari dati. To a point na parang nag-iisip ka. Baka may mas mabuti pa nga maghanap na lang ako ng iba. Yung tipong hindi mo makalimutan yung ginawa niya noon, yung pagkakamali. Mahirap yun at naiintindihan ko. Dahil masakit yun. Kasi nasira nga yung tiwala mo. But it depends on you. Ako sinasabi ko na to sa inyo ng buong katotohanan. Depende na yan sa inyo. Copy. O yung cross-watcher natin. How much are you willing to forgive and forget? The forgive part is yes. The forget part is difficult. But with love, I think it is possible. Lalo na kasi kung binibigyan mo talaga ng importansya yung relationship, mahalaga ito sa'yo dahil ayaw masira yung relationship. Lalo na kung may pamilya na, no? May mga bata na concern. Usually, ganito yung nangyayari. Pag married ka na, tapos meron naging ibang ka-affair yung person mo, diba? Tapos nagbago naman siya, humingi ng second chance, binigay mo. But please, don't go back. Kung gabat tipong sinasabi dito, patayin mo na yung isipan mo na gagawin niya yan ulit. Of course, you pray. You pray to God na wag na sana niyang gawin yun ulit. Na talagang tama na yung isang beses at sana po, natuto na po siya at ako sa experience namin ito. Okay? Para wala nang doubt. Ang nangyayari ba ito ulit? Yung pagsiselos mo? May magaganap ba sa future? Yung pagsiselos mo? Unfortunately, it says here, yes. It has something to do with your marriage or relationship or yung pagpasok sa serious relationship.
siguro it needs more, kung ba parang time. It needs more time para, if in case you're planning to get married, no? Kasi this is the Four of Wands. Bigyan mo pa ng konting panahon. Kasi baka may mangyari. Mag-overcome ba nila to? It says you know, kasi this is the Hermit. So, pag-iisipan mabuti. Pag-iisipan nyo mabuti itong sitwasyon na to. Maybe I'm picking up another energy, no? Copy? Kasi it's something to do with a marriage or future marriage, and you will be thinking about this particular proposal or plan to get married. Pag-iisipan mo mabuti. Maybe because it's something to do nga with jealousy. Does it mean ba na magkakahiwalay na ba kayo tuluyan? Says you, yes, new beginning. Ace of Pentacles, yeah. Maybe this is not with the right person. No? Yung tinatanong natin dito. Kasi we have two cards saying yes na Ace of Pentacles. No? Pakita ko lang na. Yan. Pareho siya, di ba? New beginning. So, kung if there is somebody, maybe another energy from a Capricorn, o yung cross-watcher natin, that is planning to make a proposal or planning to get married, no? Pag-iisipan nyo mabuti ito eh. You will make that very long, hard thinking. Siguro kung itutuloy mo to o hindi. Now, kasi gusto mo ng panibagong pag-uumpisa, a new beginning. Maybe you felt na baka hindi pa ito yung tamang tao to make that proposal. Kaya you've been thinking long and hard. Okay? Baka merong dito ako nasabi or nabanggit that would change your mind. Okay? Kung kanino man tong energy na na-pick up natin ngayon, tong part na to. Let us see the timing. More or less, kailan to matutupad? Very soon. Maybe there will be something very soon that would happen na that would cause some type of a jealousy issue with you and your person. Copy? Kaya medyo be mindful lang, no? Kasi baka there's possible na yung mag-away ulit o balik ka o ma-feel mo ulit ito. Okay? So, just be mindful of this reading and para alam nyo kung ano yung dapat na gawing proper action or that's been based sa advice is of course to have a new beginning, which is this one too, no? Pareho lang kasi sila eh. Start all over again, a new beginning. A new beginning could mean na pwede naman tayong pag-usap muli eh. Let's talk na baka pwede nating umpisahan muli. Start from scratch nga. Yung tipong kung ano man yung nangyayari sa past, alsin natin yun, umpisa ulit tayo. As if para tayong nagliligawan ulit. Ayun.
Okay? So kung kaninong Capricorn itong energy na na-pick up natin, sana nakatulong po ito ng malaki sa inyo. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na to. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.